guys, heto pa nga yung mga pangyayari bago maglandfall nga yung bagyo dito sa Pangasinan. Thursday pa nga to ng hapon mga mare at tingnan nyo nga naman yung panahon. Sa mga oras na yan mga mare, medyo ramdam na nga rin yung lakas ng hangin dulot nga ng bagyong Emo. Ilang araw na nga rin yung sinampay ko dyan at hanggang ngayon hindi pa nga rin siya natutuyo at tingnan nyo nga naman. Ganda hulog-hulog na nga gawa ng malakas yung hangin. At mga bandang alas 4 ng hapon mga mare, tumataas na nga rin yung tubig dito sa labas. Buti na lang talaga hanggang dito lang sa gate yung tubig. Salamat sa Diyos at hindi na nga umabot dito sa loob ng bahay. Pero ayun nga, nakakalungkot mga mare kasi yung mga ibang kapitbahay namin ay napasukan sila ng tubig. Napasukan yung bahay nila. Marami nga dito sa Pangasinan na talagang mataas yung tubig, lampas taon. And lalong-lalo na nga sa Kalasyaw at sa Dagupan at mga iba pang lugar. Kaya naman, stay safe, stay dry sa mga nabaha. Sal lang tayo at makakabangon. O siya mga mare, iba nga yung mood ko ngayon kaya naman ayan, nagwalis-walis nga ako dito sa harap ng bahay. O instead na mag-imot-imot ako dyan sa loob ng bahay, ang ginawa ko, naglinis na lang ako dito sa labas ng bahay habang maulan. So, bali sinisipag pala ako sa mga oras na kaya sinamantala ko na talaga yung kasipagan ko kasi minsan lang mangyari naman to. Kahit papaano, hindi ganun ka-iritang tignan kahit na umuulan. Kahit lumabas ka, hindi nakakairitang kumilos. Tsaka sa part na yan, araw-araw ko talagang nililinis yan kasi iniiwasan ko talagang dumami yung mga langgam dyan. Mga ganitong panahon talaga, hindi mo na talaga maiiwasan yung mga langgam. Halos magdadalawang linggo na nga na walang tigil yung ulan, kaya naman yung mga langgam naghahanap sila ng pupuntahan. Kaya lagi kong nililinis dyan kasi madalas yung mga bata, kasi may mga bata akong kasama dito, ay lagi silang nagtatapon ng mga pinagkainan nila. And fast forward mga mare, heto naman yung kaganapan kinabukasan. Heto yung araw ng Friday. So, bali naglandfall na nga yung bagyong Emong sa Agno, Pangasinan. Grabe mga mare, buong gabi hindi talaga ako halos nakatulog. Sobrang lakas ng hangin at may kasamang ulan. Sobrang hirap ko matulog pag mga ganitong pangyayari. Iniisip ko nga yung mga lugar na matatamaan ng bagyo. Diyos ko mare, sa kalagitnaan ng lakas ng hangin at bugso ng ulan, talagang panay scroll ako sa social media. Kaantay ako lagi ng mga update. Sobrang nakaka-worry mga mare kasi nag-signal number 3 at number 4 dito sa Pangasinan. O siya mga mare, pagkagising nga namin ng umaga, hetong at nagkapinga muna kami ni Kesha habang nag-aantay doon sa dalawang bata. Ating naman ng hapon mga mare, hetong at nasilayan ko din yung sikat ng araw. Halos magdadalawang linggo na nga nung last na nakita ko tong si Haring Araw. Kaya naman sinamantala kong ilabas yung mga sinampay ko na hindi pa natutuyo at naglaba nga ako sa mga oras na yan. Pagkatapos ko nga maglaba mga mare, dinire-diretso ko na nga yung mga gawain ko at heto, napaliguan ko na nga si Kesha at hapon ko na nga siya napaliguan. Nung napaliguan ko na nga si Kesha mga mare at wala na nga rin akong gagawin, saka lang ako nakaligo. So, paano ba yan mga mare? Hanggang dito na lang muna tong mini vlog ko. Sana'y nag-enjoy kayo. O siya, stay safe and stay dry. Salamat, bye!